Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa darsan, ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lughatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, we will continue our main lesson. Nadako tayo sa, anong page tayo? Masafha? What page? 157, 158? I think 157. 157? Tapos na? 158? Okay, adhabu al-ana fi safati mi'atun wa sab'atun wa kam wa mi'atun wa sab'atun wa kamsuna. Okay, page 157. Okay. Alhamdulillah. So, okay, al-qira'atu wal kitabatu. Kapag mag-stop kayo, data marbuta ay magiging hausak like al-qira'ah, okay, all kitabah. At if we continue, tamarbuta ay nandoon siya, al-qira'atu wal kitabatu. Awalan, what's the meaning awalan? First of all, or una, al-qira'ah, the reading, ang pagbabasa. Remember, we are in Al-Wahdatus Sabi'ah, 7th chapter, Ad-Darsu Tsani wa Arba'una, lesson 42, or the 42 lesson. At-tadribul awal, the first drill, ang unang pagsasanay or first exercise. What is another word of exercise? Pagsasanay. Tamrinun. Okay, para hindi nyo makalimutan kasi sa grammar na ginagamit nyo tamrinun, di ba? Hindi tadribun. They are same. Tamrinun and tadribun is they are same. Okay? Sil. What is sil? Match. Baina. Between. Al-ibarati. After baina, followed by noun became majrur. Okay, bainal ibarati. So kasra, ibarati, bainal ibarati. What's ibara? Praise or parirala? Praise. Okay, match between the phrase wasurati or after wawa kapag ito'y conjunction. Kita nyo wasurati because conjunction of ibarati. Okay? Okay, wal ibaratil munasibati. What's the meaning of wal ibaratil wasuratil munasibati? And no, tunayin nyo yung not. Not ang una-una nyo pag kami not man na? Yes, appropriate picture, singular picture, suratun, the plural is suwarun. Match between the phrase, meaning yung pangungusap, ipagtugma, okay? Sil bainal ibarati, i-match, ipagtugma nyo ang parirala o pangungusap, wasuratil munasibati at ang tamang larawan. Wasuratil munasibati at ang tamang larawan o karapat-dapat na larawan. Okay, number 1, babasahin ko, palagay ko kayong magbabasa para matuto naman kayo. Tapos i-match nyo sa alif, ba, jim, and da. Okay? Dawud, Wahid, Iqra, Tuma, Ajib. Pagkatapos sagutin mo. Sa mga larawang na sumusunod alif ba jimda, yung nakalarawan dito, una kotse, that's alif. Yung isa may jami al qura ba to? Umil qura siguro to, no? Jami ti umil qura. Tapos yung isa sumasakay ng bus, tapos yung isa nasa kulliya. Okay, that is yung nakatayo yung lalaki, nasa kulliya siya, faculty. Okay, Ikra Dawud, number 1. Irpasaw ta kayaki. Hamidu. Hamidu.
Ahmadu. Patulang yata yung basa mo. Na. Anong Ahmadu? Meron pang nauuna sa kanya eh. Ahmadu yun. Yes, Ahmadu. Oh, siguro Ahmadu ito. I think Ahmadu. Change din dito Ahmadu kasi nagtatanong to eh kapag may Ahmadu. So, this is a only printing. Minsan printing yan eh. Instead na sukun malagay, nalalagay guhit. Ahmadu. Ahmadu yadhabu ila al-madrasati. Ahmadu yadhabu ila al-madrasati. Huwa yadhabu bil-hafila. Huwa yadhabu bil-hafila. Hati tarjama. Give the translate. Ahmadu, he went. He went is dhahaba. Past tense yan. He goes. He goes to the school. He goes with the bus. Yes. Ahmadu yadhabu ilal madrasati. Ahmad siya'y pumunta sa school. He goes to the school. Huwa yadhabu bilhapila. And, dapat may wato, no? Wa huwa yadhabu bilhapila. But wala, he goes with the bus. Okay, yung sinasabi ko yung picture kanina. May sumasakay. Anong letter? Kasi kapag hindi mo naintindihan to, binasa mo, hindi mo masasagot yung picture. Yun ang diskarte nito. Akala mo madali, hindi. Dahil pag hindi mo naman naintindihan binasa mo, maghuhula-hula ka lang dito sa mga picture na ito. Pero kung naiintindihan mo, sisiw talaga to, madali ito, di ba? Okay, very good. Muntas. Okay, Abdul Karim. It's none. Ikora, tuma hati tarjama. Yadan sir, translate ha? أنا طالب في كلية الطب في جامعة القاهرة. Wala palang Ummul Qura dito. Kaala ko Ummul Qura. Malabo kasi yung pagkasulat. Ano nakalagay? Kaira lang pala, no? Sorry. Okay. Ana talibun fi kulliyatit tibbi. Sabi ni Abdul Karim, binasa niya, Ana talibun fi kulliyatit tibbi fi jami'atil what's this? Kahira. Anong translate? I'm a student. I am a student. In the Faculty of Medicine. In the Faculty of Medicine. Ako isang estudyante sa Kolehiyong Medisina. In University of Cairo. Sa Universidad ng Cairo. Cairo ito. Kahira is the Cairo. Okay? Alhamdulillah. What's the answer? Yung kanina daw, nabigay mo answer? Letter J. Letter J. Very good. What's the answer? Letter Dal. Letter? Dal. Dal. Kanina yung Ummul Qura, tama yung binasa ko. Letter Dal pala yung lalim yung kulliya, no? Okay. So, very good. Letter Dal, ha? Okay. Amir. Talata. Ana talibun fi kulliyati tarbiyah. Ana talibun fi kulliyati tarbiyah. Fi jami'ati Ummul Qura. Fi jami'ati Ummu is wrong because mudaf ilayhi. Yes, fi jami'ati Ummul Qura. Yun pala, nandun pala. Okay? So translate mo na Amir, ana talibun fi kulliyati tarbiyah fi jami'ati Ummul Qura. I am a student in the Faculty of Education Yes, ako isang estudyante sa kolehiyo ng edukasyon. in the University of Ummul Qura. Yes, the University of Ummul Qura. This is from Makkah, ha? Ummul Qura is from Makkah, not Medina. Okay? What's the answer, Mir? Ba. Yes, ba. Yung binasa ko kanina kahit malabo yung pala, no? Okay, ba. Okay, may tao rin nakatayo pero nakalagay doon Jami'atu Ummul Qura. Ummul Qura, okay? Brother, Abdul Karim, another Abdul Karim, Arba'a. Sainabu, tadhabu. Kita nyo, tadhabu. Yung lalaki, yadhabu, ha? Siya tadhabu, okay? Ilal baiti. Iya tadhabu bil sayarati. Huwa tadhabu bis, san letter, ha? Don't say bil, bis sayarati. Okay. Sainabu, tadhabu. Kita nyo, tadhabu, ha? Hindi yadhabu, kasi yadhabu, siya yun, lalaki, huwa. Sainabu, tadhabu, ilal baiti, hiya tadhabu bis sayara. Translate, brother. Sainab, she go to the house. Yes. She, double yan eh. She. No? She, pwede nga yan. Iyatadhabu or tadhabu, pwede yan. She, diin lang to. She yes, she goes. Yes, with the car. Very good, ha? Zainabu tadhabu ilal bait. Si Zainab ay nagpunta sa bahay. Tadhabu ilal bait.
Hiya tadhabo, siya'y nagpunta, bisayara, sa pamamagitan ng kotse. Very good. Mashallah. What's the answer, brother? Amsa tulkat, ay isa na lang, no? Kotse, nakaldrawing, ha? Remember, sayara to is kotse. Okay. At adribut sani, second exercise, sil. Kanina, ibara, ngayon naman, bayna suali. Bayna sual, bayna suali. Ipagtugma ang sa pagitan ng mga tanong. Okay? Mga tanong, wal jawabi. Nakita nyo, kasra din ha, because mautub to suali, wal jawabi. Magkadugtong yan. Wal jawabil munasibi. Ipagtugma ang mga tanong at tamang mga sagot. Appropriate answer or correct answer. Yakub. Number 1. Sige, basa, brother. Yes, the ratio because of not. What is the translate? Mata yabda'ul yawmud dirasi. Kailan mag-uumpisa ang araw ng klase? Yes, kailan mag-uumpisa ang pag-aaral sa araw? Ano meaning? Kailan sabihin nating parang anong oras nag-uumpisa yung klase sa araw? Araw-araw na pag-aaral, meaning kung 5 araw, anong oras ito nag-uumpisa ang klase? Parang ganyan, okay? When the studying day begin. Anong answer mo? Ito, so alito, tanong ha, tapos may sagot dito, alif, ba, jim, daha, wow. Sagutin, titingnan nyo yung appropriate sa kanya. Appropriate meaning, karapat dapat, o kaya tama o correct, ha? Okay, anong tama rito sa letter dito na sagot? Sa atas, sabi ata, sa bahan. Yes. Yabda'u sa'ata sa atas sabi ata. What's sa atas sabi ata? 7 o'clock. Yes, 7 o'clock. Sabahan? Morning. Translate? Mag-uumpisa. No, yes, ito'y nag-uumpisa. Kapag hindi tao, wag niyo sabihin. Ang tinatanong dito, test tao ba ito? Oh, pag sinabing hindi tao, what's yabda'u? Siya. Siya, di ba? Tama? Pero kapag walang buhay, ang translate niya ay ito. Ito. Okay. Ito. Tandaan niya, kapag walang buhay, ito. Pero bakit siya? Bakit yadhabu? Yabda'u? Kasi ang kanyang file, yawmo is masculine. Kaya yabda'u. Pero ang translate ito, dahil walang buhay, ang tinutukoy ay ito. So meaning, ito'y nagsisimula. Hindi siya nagsisimula. Pwede yung naman sabihin natin siya'y nagsisimula pero talagang pangunawa natin kapag siya tao yan Kaya palitan mo ng ito Pag walang buhay, palitan nyo ng ito. Okay? Ito'y nagsisimula. Nagsisimula. Ito'y nagsisimula. Present tense. Ito'y nagsisimula ng 7 o'clock. Yeah, 7 o'clock. Alas 7 Yabda'u sa atas sabi ata. Ito'y nagsisimulang alas 7 or 7 o'clock ng umaga sa bahan. Tingnan natin kung tama. Maganda. O kung tama. Mata yabda'ul yawmud dirasi. Kailan nagsisimula ang pag-aaral sa araw? Ang sagot ni brother, letter Jim, yabda'u sa atasabi ata sa bahan. Very good. It begin. Dito yung translate niya. It begin Hindi he. It begin 7 o'clock in the morning. Very good. Number 2, Dawood. Ba. Mata yantahi Mata yantahi. amud dirasi. Yantahil. Diretso. Yantahil amud dirasi. Amud dirasi. Gusto ko yung huli. Lagay mo. Mata yantahil amud dirasi. Tingnan mo. Ano ba yung dirasi dito? Ano ba ang dirasi dito? This is a not. Ano mo dapilayhi? May alang do. Dapilayhi walang alang amo. May al yan. So meaning this say not. Ano yung sign ng amo? Gamma. Amud dirasiyu. Okay, pag translate una ang not, mata yantahi, translate. When Unahin niyo muna yung file, pero dahil may not ang file, unahin niyo yung not. when they study Yes, when they studying,
What is amun? Amun, year. When the studying year finish. Yes, when the studying year finish. Kailan ang pag-aaral sa taon nagtatapos? Okay? Kailan nagtatapos ang pag-aaral? Okay? Kailan nagtatapos ang taunang pag-aaral? Like that. Okay. What's the answer, Dawood? Yantahi fi shahri Ramadan. Yes, yantahi fi shahri Ramadan. It finish. So, hindi nyo sasabihin, he finish. It finish. Okay? Fi shahri Ramadan, in the month of Ramadan. Ramadana. Muda pilay. Why Ramadana? Hindi Ramadani. Dito. Okay? Shahri Ramadana. Ramadan. Pag binasa niyo ito, pronunciation, Ramadan. Ramadan. Okay? Number 3. Abdul Karim. Ikra. Number 3. Ila aina tadhhabu al-an? Ila aina tadhhabu al-ana? Translate. Para madali, where are you going? To where do you go? Where are you going? Saan ka pumunta? O tandaan nyo, ganyan nagtatanong ha. Kapag lalaki, anta, ila aina tadhhabu. Okay? Ila aina tadhhabu. Pag babae, ila aina tadhabina. Very good. Okay. O saan ako pupunta? Pero siyempre, pwede mo rin sabihin yan siya. O sige nga, ulaan mo, saan ako pupunta? O paano siya sabihin? Saan ako pupunta? Ila aina adhabu kami. Ila aina nadhhabu? Yes, ila aina nadhabu. Kapag ang present tense, ako, babae, lalaki, just put adhabu. Yadhabu, adhabu. Kapag nahnu, we, isa rin yan, nun lang lalagay nyo. Change the yadhabu, siya pumupunta o papunta, o siya pumupunta, just put nun, nadhabu. Kami ay pumupunta o papunta. Present tense. Okay, so here, ila ay natadhabu, saan ka pupunta? Present tense yan, ha? Saan ka pupunta? Anong suitable dito? Adhhabu al-ana ila al-maktabati. No, don't say adhabul ana. Adhabul ana. Adhhabu al-ana. Yes, adhabul ana. But actually, this is adhabu al-ana. Pag binabasa nyo, adhabul ana. Okay, ilal. Ila al-maktabati. Translate. I will go now to the library. So, okay, ako'y pupunta ngayon sa library. Pumapaalis siya. Saan ka pupunta? Pupunta ako, sabi niya, ng library. Okay, ngayon. Adhabu al-ana ilal maktabati. Letter B, very good. Arba'a. Brother. Arba'a. Number 4. matayab daul amud darasiyah. Dirasi. Yes. What is the translate? Mata yabda'ul amud dirasi? When the studying year Yes, when the studying year start. Very good. So, kailan nagsisimula ang pag-aaral na taunan? Okay, so what is the suitable answer? Anong letter, brother? Yes, Hamsatul Kata. Basa, brother. Hamsatul Kata. Yabda'u fil Muharram. Yes, yabda'u, ito'y nagsisimula fil Muharram. Ito ay kalendaryo natin to ha. What is the Muharram? The first month of the Islamic calendar. After the Hajj, the Dhul Hijjah, then after the Dhul Hijjah, not Hajj. Hajj, ika-10 araw yan, no, brother? Hajj, ika-10 araw ng Dhul Hijjah, no? Hindi, ibig sabihin yung date. Ika-10 yung Hajj, di ba? Matatapos na doon. Okay, so ang Dhul Hijjah, 12 months ng calendar. Kaya yung Muharram natin ay first month of Islamic calendar. So sabi ni Amir, yabda'u, ito'y nagsisimula fil Muharram, meaning sa buwan ito ng Muharram. Okay? Number 5. Another Abdul Karim. Matayan tahil, diretso. Matayan tahil yawmud dirasi. Yes, matayan tahil yawmud dirasi. Translate. Diyan tahil nagtatapos ha. When, mata is when, kailan? The studying day. Yawmu, ha? When the studying day finish or end. Anong sagot natin, brother?
Wow! Tingnan natin, parang dalawa eh, no? Kaninong number 2 kanina? Matayan tahil amod dirasi. Sino sumagot nito? Sorry. Ano sagot mo? Third time. Yes, Shahri Ramadan, no? So dito, number 5, matayan tahil yaw mo sa araw naman to, brother. Yung taon kanina, okay. Sabi mo dito, yung wow. Pero itong wow ay correct, no? Ano yung nakalagay, brother? Yantahis sa atar Rabiata. Yes, Asar. So meaning, ito'y nagtatapos ng 4 o'clock. Okay, yantahis sa atar Rabiata. It end 4 o'clock. In the Asar of afternoon. Asar is afternoon. Very good. And the number 5, basahin mo nga Abdul Wahid. Number 6, Sita. Yes, Mada taf'alu fil istirahati. Yes, istirahati. Kailan, anong ginagawa mo, Anta? What do you do in the break? Break time. Okay, anong sagot? Ha, very good. Akra'ul kitaban aw sahifatan. Ako'y nagbabasa ng aklat o pati sahifatan? Ba't nagka-dyaryo sa ano ha? Saan ba siya kanina? Break time lang pala. Akala ko maktabaton. Okay? So either na siya nagbabasa ng books or sometimes dyaryo. Okay? Sahifatan. Dyaryo. At tadribut salit. At tadribut salit. The third exercise or ikatlong pagsasanay. Ikra. Parehong sukun. Anong gagawin ko sa ikra? Tapos al-kira'ata. Ikra'il. Ikra'il. Kira'a. Fikrata. May fikrata because of ikra, basahin mo. Ito sa amrun ha. Amrun, una siyang sukuno. Ikra. Bakit i? Because the ain kalima, fatha. Ikra. Okay? Then sukun kami sa tulkata. Ikra. Batiltikai, miniltikai sa akin ay ni ikra'il fikrata. What's the meaning fikrata? Paragraph o talata. Okay, paragrapo. Sa Tagalog na malalim, paragrapo o talata. Basahin ang talata, tumma ajib, at pagkatapos, sagutin mo, ajib, meaning amrun. From ajaba, yujibu, ajib. And then sagutin mo, anil as'ilati, about the question. Babasahin muna natin ang ating hiwar. Okay? Basahin mo, Dawood. Para masanay kayo. Walang mga haraka kasi ito yung mga grammarian dito. Kailangan matuto kayo. Pag grammarian kayo, mabibigyan yung haraka yan. Ufti Mariamu Qalibatun fi Jami'ati Dimasqa. Jami'atu Dimasqa fi Suriya. Mariamu tadrusu fi kulliyati tibbi wa satakunu tabibatan insyaallah. Taskunu Mariamu ma'a usrati fi ma'al usrati fi syaqqatin. Asy-syaqqatu ba'idatun 'anil jami'ati wa tadhhabu ila al-jami'ati bil hafilati. Maryamu tadrusu fis sabahi wal masa'i wa tadhhabu ila al-maktabati wal muktabari. Okay. Finish? Alhamdulillah. Translate mo the word. Ukhti Maryamu Talibatun. My sister Maryam is a student. Fi Jami'atin Damascus, in the University of Damascus. Jami'atu Damascus fi Suriya.
the University of Damascus in the It's in. Syria. Yes. Maryam tadrusu fi kulliyati tibbi. Maryam, he is Oh, bakit hi? Tayan, ta. Ha? Maryam, she studied Yes, pag sinabi mong hi, lalaki yun. in the faculty. Okay, you repeat. Maryam, she study. Maryam, she studied in the faculty of medicine. Yes. Wasatakunu tabibatan insyaAllah. Yes. And he will become Oh, bakit hino naman? and she will become Yes, and she will become. a doctor if Allah wills. Yes, if Allah wills, inshallah. Taskunu Maryamu ma'al usrati fi shakkati. Fi syakkatin. Fi shakkati. Don't say peace, walang alyan. Fi syakkatin. Taskunu Maryamu ma'al usrati fi syakkatin. Maryam, she lived. Maryam, live lang. Lumabas na yung file eh. Maryam lived with his Oh, walang with this, with her yan pag ano. Wala siya ganon. With the parents. With the family. Oh, with the parents. With the family. Usratul is family. Ma'al usrati with the family. Don't with her. Walang ganon. Ma'al usrati with the family. At saka mali yung with his. Kung meron man, with her. Okay? With the family in apartment. In apartment. In apartment. Shakka. Fi shakkatin. In apartment. Ash-shaqqatu ba'idatun anil jami'ati. The apartment is far away from the university. Watadhabu ila al-jami'ati bil-hafila, and she goes to the university with the bus. Maryamu tadrusu fi sabahi wal masai. Maryamu, she study in the morning and Evening. evening. Wal masai and the evening. In the evening. Masaon is evening. وَتَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ وَالْمُخْتَبَرِ, and she goes to the library and laboratory. Yes, mashallah. Very good. Ukti Maryamu talibatun. Si Maryam, ang aking kapatid, o my sister, meaning ukti, may kapatid kong babae, ha? Okay. Ang aking kapatid na babaeng si Maryam ay isang estudyante. Ukti Maryamu talibatun. Fi Jami'ati Dimashqa, sa Universidad ng Damascus. Jami'ati Dimashqa, ang Universidad ng Damascus fi Syria, ay sa Syria. Maryamu, si Maryam, tadrasu fi kulliyati tibbi, siya nag-aaral fi kulliyati tibbi sa ano bang tawag dito? Kolehiyo ng medisina. Okay? Wasatakunu tabibatan insyaallah, at siya ay magiging doktor kapag niloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah wills, insyaallah. Taskunu Maryamu, si Maryam ay nakatira. Why taskunu? Dat hindi yaskunu. Sakana yaskunu huwa. Ba't babae ito? Ya, change ito taskunu. Dahil Maryam ito. Iya. So si Maryam ay nakatira ma'al usrati, kasama ng pamilya. Fi syakkatin, sa isang apartment. Fi syakkatin. Asyakkatu, may ala. Ang apartment, kapag may al, may ang, ha? Ang apartment, baidatun. O, baidatun because asyakkatu, feminine, baidatun. Pag lalaki, baidun. At pagkatapos gagamitin yung from, an. Asyakkatu baidatun. Ang apartment ay malayo anil jami'ati, mula sa universidad. Watadhabu, at siya ay pumupunta ilal jami'ati, sa university with a bus bilhapila. Maryamu, si Maryam, tadrusu fi sabahi wal masai. Si Maryam, siya nag-aaral sa umaga at gabi, fi sabahi wal masai. Watadhabu, at siya pumupunta ilal maktabati wal muktabari, at siya pumupunta sa either library o sa laboratorio. Now, the question number 1, ay natadrusu Maryamu Yakub. Hindi ko ita-translate to kasi pag translate ko, makukuha mo ko. Kapag nasagot mo ko, meaning naintindihan mo yung tanong, ay natadrusu
Kita nyo, ta, because babae kapag lalaki, ay na yadrusu Muhammad. But babae, ay na ta. Ay na tadrusu Maryamu. Saan siya ay na tadrusu Maryamu? Yes, fi jami'ati Dimaska, meaning tadrusu Maryamu fi jami'ati Dimaska. Si Maryam ay nag-aaral sa Universidad ng Damascus. Abdul Karim, number 2. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Tadrusu fi kulliyati tibbi. Yes, very good. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Fi ayyi kulliyatin, in which faculty tadrusu she study? Yes, sabi ni Abdul Karim, tadrusu fi kulliyati tibbi, in the faculty of medicine. Okay, sa kolehiyo ng medisina. Very good. Okay? What about you, brother? Mir, number 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paano ko babasahin to? Hal, tsaka tapos asyakatu. Anong lalagay ko surgery? Hal, pareho sukun eh. Hali, ha? Hali. Hali syakatu, yang nambasa dyan ha? Number 3. Ayun pala. Aina taskunu Maryamu. Aina taskunu Maryamu, Amir? Aina taskunu Maryamu. Maryamu taskunu Yes. ma'al usrati Ma'al usrati, with the family. fi shaqqatin. Yes, fi shaqqatina. So, siya ay nakatira sa apartment. You may say, taskunu Maryamu fi shaqqa. Pwede nyo sabihin yun, okay? Alhamdulillah. So, here, number 4, arba'a, halis, because of iltikay sa akin ini, hal, nagtatanong ha, halis shaqqatu ba'idatun anil jami'ah? Anong ibig sabihin nito? Is the Malayo ba? is the apartment is far away from the university? So, malayo ba? Naam. Ha? Naam. Naam. Number 5, kayfa tadhabu ilal jami'ati? Brother, kayfa tadhabu ilal jami'ati? Kapag naintindihan nyo yung tanong na yan, may masasagot nyo. Hindi dito, si brother to. Kayfa tadhabu ilal jami'ati? Ha? Sagot po. Oo, sagot. Anong sagot sa kayfa tadhabu ilal jami'ati? Kailangan naintindihan mo yung tanong na yan. Pag di mo naintindihan, hindi masasagot yan. What is kayfa? How? Paano, di ba? Kayfa tadhabu ilal jami'ati? What's the answer? Yes, paano mo sasabihin yun? Tadhabu? Yes. Ilal? Jami'ati. Yes, ilal jami'ati? Bilhafila. Yes, bilhafilati or bilhafila. Masyaallah. So, siya'y pumupunta, tadhabu ilal jami'ati sa universidad, bilhafila sa pamamagitan ng bus. Hal tadrusu Maryamu fi sabahi? Hal tadrusu Maryamu fi sabahi? Naam. Si Maryam ba ay nag-aaral sa umaga? Nakalagay kanina, umaga at gabi. Okay. Hal tadhabu Maryamu ilal muktabari? Naam. Naam. Nakalagay rin kanina, siya ay pumupunta sa laboratorio at library. Very good, ha? Okay. At tadribur rabia, ikra'il fikrata. Read the paragraph, the talata, tummada alamata sahih aw kata. Tummada, at pagkatapos ilagay mo, alamata, the sign sahih, the correct sign or wrong sign. Okay. Now, Brasa, Amir, ikaw ang bumasa at mag-translate nito. Lakas lang para makuha sa ano natin. Sadiqati Ahmadu talibun fi Pop, sandali. Sadiqati is wrong. Lalaki to. Sadiqati. No. Sadiki lang to. Oh, Sadiq. Yes, repeat. Sadiqi Ahmadu talibun fi jami'ati umul qura. Fi jami'ati mudaf ilayhi. Fi jami'ati ummi. Umul qura. Yes. Jami'atu umul qura fi Makkah. O yan ha, malinaw na. Nasa Makkah ha, hindi Madina. Okay. Ahmadu yadrusu fi kulliyati tarbiyah.
Yes. Wayasakunu wasayakunu Yes. mudarisan insyaallah. Yes. Yaskunu Ahmadu fi baiti. Al-baitu qaribun minal jami'ati. Wa yadhabu ila al-jami'ati bisayarati. Ahmadu yusalli al-fajra wal isya fil Masjidil Haram. Mashallah. Now, hati tarjama Yaki. Bigay mo ang translate niya. My friend Ahmad. Yes, Sadiki Ahmadu Talibun. Basahin muna tapos give the translate. Konti-konti lang ha. Sadiki Ahmadu Talibun. My friend Ahmad is a student. Fi Jami'ati Qura in the University of Ummul Qura, the mother of Qura. Jami'atu Ummul Qura fi Makkah. The University of Ummul Qura is in Makkah. Ahmadu yadrusu fi kulliyati tarbiyah. Ahmad is studying in the Faculty of Education. Wa yasakunu mudarisan, and he will become a teacher. Yes, very good. Inshallah. Inshallah. By the will of Allah. Yaskunu Ahmadu fi baiti. He is Ahmad live. Yes, Ahmad live In the house. in the house. In a house. Fi baitin in a house. Fil baiti in the house. Okay? Fi baitin in a house. Al-baitu qaribun minal jami'ati. Yes. The house is near from the university. Wa yadhabu illa al-jami'ati bisayarati. And he goes to the university with a car. Ahmadu yusalli al-fajra. Ahmad pray Fajr wal Isha and evening prayer fi Masjidil Haram, in the Masjid of Haram. Mashallah. Kita nyo, nababasa nyo, natatranslate nyo, di ba? O ngayon, pag tinanong ko kayo, dahil natatranslate nyo, walang mahirap. Okay? Okay, para naman sa mga kapatid natin sa video, translate natin Tagalog kasi English ang sinasabi nyo, kailangan Tagalog English dito. Sadiki ang aking kaibigan. Ba't pag babae, Sadikati? Ba't lalaki to? Because Ahmad. Sadiki Ahmadu Talibun. Ang aking kaibigan na si Ahmad ay isang estudyante fi Jami'ati Ummul Qura sa Universidad ng Ummul Qura is like the mother of the reciter. Qura is reciter. Okay? Alhamdulillah. But this is a Makkah, from Makkah. Jami'atu Ummul Qura, ang Universidad ng Ummul Qura fi Makkah ay nasa Makkah o sa loob ng Makkah. Ahmadu, si Ahmad, yadrusu fi kulliyati tarbiyati. Siya ay nag-aaral sa kolehiyo ng edukasyon, tarbiya, education. O sa Yakuno, nakita nyo kanina, o sa Takuno. Bakit sa Takuno, Maryam? Now, lalaki, balik saya. O sa Yakuno, and the sign is the sign of our istiqbal for the future. So you may translate sa Yakuno, instead na Yakuno, sa Yakuno, he will become. Mangyayari pa lang. Kaya may inshallah. O sa Yakuno, mudarisan at siya'y magiging teacher. Mudarisan mansub because of kabar kana. Okay? Inshallah, kung loloobin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinaharap talaga, kailangan sabihin mo, inshallah, dahil hindi natin alam kung maraabutan ba natin yan, mamamatay ba tayo bago hindi natin matatapos, o hindi nga tayo mamamatay pero hindi naman natin matatapos dahil sa kahirapan ng buhay. That's why, palaging sabihin ng inshallah kapag darating pa lamang, hindi pa mangyayari. Okay? Yaskunu Ahmadu. Remember, kapag ang file lumabas na sa verb, huwag nyo nang gawin dalawa. Like for example, Yaskunu, siya nakatira, Ahmadu, hindi pwede. Unahin yung Ahmadu, lumabas na, si Ahmad ay nakatira. Okay? Yaskunu Ahmadu, si Ahmad ay nakatira, Yaskunu Ahmadu. Saan siya? Saan ako? Okay, Yaskunu Ahmadu fi baitin
Si Ahmad ay nakatira sa isang bahay. Al-baytu karibun minal jamiati, ang bahay, karibun at karibatun ha, karibun minal jamiati, ang bahay malapit mula sa universidad. Dito nakita nyo min. Bakit min kanina anil jamiati? Because of baidatun or baidun. But kung hindi baidatun at baidun, balik na tayo sa min, from. Okay? Dito, karibun malapit eh. Okay? So, al-baytu karibun, ang bahay ay malapit. Al-baytu karibun, mula sa universidad, minal jami'ah. Wayadhabu ilal jami'ati bisayara, at siya nagpupunta ilal jami'ati sa universidad bisayara, na nakakotse. May sarili siyang sasakyan. Okay? Ahmadu yusalli. Si Ahmad, yusalli, siya'y nagsasala al-fajra wal isya'a, ng fajar at isya fil masjidil haram. Okay? Now, the question number 1 is, Ahmadu mudarrisun fi jami'ati Ummil Qura. Sabi natin, wrong lang at saka check. But I want you to give the correct answer if this is a wrong. Tumma sahihil kata, then correct the wrong if this is a kata. Okay? Number 1. Ahmadu mudarrisun fi jami'ati Ummil Qura. Kata, what's the right? Ahmadu talibun fi jami'ati. Yes. Ahmadu talibun, not mudarrisun. Ahmadu talibun fi jami'ati Ummil Qura. Very good. Mumtaz. Barakallahu fika. Okay, number 2, Yaqub. Ahmadu sayakunu mudarrisan? Check. What is check? What is correct? Sahih. Check. Sahih, correct. Kata, no, sahih. Sahih. Kata is wrong. Oh, wrong, defect. Okay, that's kata. Okay. Mag-teacher siya, no? Okay, very good, ha? Number 3, Abdul Karim. Ito, sa harapan ko. Yaskunu Ahmadu fi syakkatin? Kailan, intindihan nyo, Yahmadu. Okay, yaskunu Ahmadu fi syakkatin. Si Ahmad ba'y nakatira sa apartment? Tama, mali? Kata, anong sagot? Fi baitin, very good ha. So meaning, yaskunu Ahmadu fi baitin. Sa bahay siya nakatira. Number 4. Baitu Ahmadu karibun minal jami'ah. Amir. Sahih. Baitu Ahmada, Baitu Ahmada, muda pilaihi. House of Ahmad. Ahmadu, Baitu Ahmada. Why Ahmada? Because Ahmadu noon, no tanwin. Tanwin damma because this is diptot Ahmadu. If the word is diptot, Ahmadu, Ahmada, Maryamu, Maryama. Even the kasra, majrur, ending patha. But actually this is a majrur because of mudaf ilaihi. Okay, baitu, no tanwin, meaning mudaf. Then after that, mudaf ilaihi majrur. But kung ito'y diptot, the sign of kasra is patha. Baitu Ahmada, house of Ahmad, karibun, malapit, minal jami'ah, malapit sa universidad. The answer is sahih, correct. Yadhabu Ahmadu ilal jami'ati bisayara. Sahih. Yes. Si Ahmad ay pumupunta sa universidad lang nakakotse. Sahih. Ahmadu yusalil fajra fil masjidil haram. Sahih. Ahmadu yusalil fajra wal isya pa nga di ba? Hindi lang fajar. Fi masjidil haram. Ahmadu yusalil isya fi masjidin nabawiyyi. Kata, what's the correct? Fi masjidil haram. Masyaallah. Ibig sabihin naintindihan nyo, ha? Okay. Saniyan, secondly, al-kitabatu. Dati linalaktawan ko lang to, pero ngayon meron tayong kukunin dito. Saniyan, al-kitabatu. What's the meaning of al-kitabatu? Al-kitabah? The writing, ang pagsusulat. Okay? Dito tayo pumunta. Dito nakalagay al-harakatu. What's al-harakatu? Was-sukun, meaning the vowels. Haraka, the shackle. Okay, was-sukun, the sign of sukun, single. Okay? Pagsasanay lang yun, alam mo may haraka at sukun. Hindi tayo dito pupunta. Hindi tayo pupunta sa tadribut sani, insak, kafi, babasahin mo lang, kopyahin mo lang. Dito tayo sa at-tadribut salit. Third exercise, idbit. What is idbit? Dinaturo ko na ba to? What is idbit? Adjust. Correct. Fit. Meaning ayusin mo. Adjust mo, ayusin mo, i-fit mo, i-correct mo. That is a idbit.
Idbit meaning amrun, sukun eh. Okay? Ayusin mo, adjust mo, ayusin mo, correct mo, ipit mo. Ang ano? Al-kalimati. Mapulong bihi, this sounds feminine, plural. Kalimati, muslimatin, at ipiput al-muslimati, kalimatin, piput al-kalimati. Okay? But this is a mansub because of idbit. Idbit what? Ayusin ko ang ano? That is a mapulong bihi. Idbitil. Miniltikay sa akin na ini, idbit. Al-kalimati, idbitil. Idbitil kalimati saliyati. Ayusin mo ang sumusunod. Tali ay sumusunod. Okay? Correct. Adjust the following words with the shackle. I think shackle. Shackle is also araka. Okay? Shackle is also araka. Bishakli. Okay? Bishackle. Ayusin natin, ha? Number 1, Yakub, ayusin mo. Walang araka to. Ha? Lakas mo, brother. Kalamun is wrong. Nakagulat kayo, biglang wrong. Bakit? Sabi ni brother, kalamun eh. 2 count yun eh. Kalamun lang. Kalamun, not kalamun. Yan ang sinasabi natin. Kailangan ang Quran. Even one mistake in Quran, pwede ka lumabas sa Islam kung talagang hindi ka nag-aaral. Kasi marami sa Quran ang pag-recite na lalabas ka sa Islam. Kung hindi ka talaga nag-aaral. Only one letter or haraka ma-change mo sa Quran. Pwedeng mag-iba yung words, pwedeng buo na pangungusap. Like for example, wakallamallahu Musa taklima. Wakallamallahu, remember, lahu, damma. At si Allah ay nakipag-usap ng daretsahan kay Musa. If you will say, wakallamallaha Musa taklima, si Musa ang nakipag-usap kay Allah, hindi si Allah. Meaning, hindi nakikipag-usap ang Allah sa tao. So, meaning, niloloko mo na ang Quran yan kapag kaganyan. May mo ang akida na hindi sila naniniwala na ang Allah ay nakikipag-usap sa tao. That's why they chase Allahu wa kallamallaha Musa taklima. They chase the file. The file is Allah, Allahu. They chase mapulong bi. The file is Musa. At si Musa ay nakapagsusap kay Allah ng daretsahan, hindi si Allah. That's why ang pag-iimam sa Islam, hindi pwedeng imam ng imam. Malalagay sa alanganin ang jamaa o umma kung ang nag-iimam ay ignorante o ummi. Hindi po pwede yun. Masela ng imam. Kailangan ng mga imam, eksperto sila. Alam nila ang tamang tajwid at reciting, at kapag nagkamali, alam nila ang batas kung anong gagawin. Kaya hindi nyo pwedeng biruin ang sala. Okay? Dagdag yan kaalaman para sa atin. Masela nito. Kita nyo rito. Sabi ni Yakub, basahin mo to, Yakub. Kalamun. That's wrong, sabi ko. Bakit wrong? Bakit dalawa ba ang ka ng kalamun? Kalamun is wrong. What's the correct? Kalamun. Not kalamun. Okay? Not kalamun. Kalamun. Maselan talaga ang recite ng Quran. Okay? Alhamdulillah. Okay, next. Number 2. Correct. Sa lakas mo. Kitabun. Very good. Don't say kitabun. Double kind. Kitabun. What's kitabun? Book. Number 3. Jami'atun. Saan tayo? Jami'atun. Very good. What's Jami'atun? University. University. Number 4. Abdul Karim. O sabi ni brother, wahada. That's wrong. That is wrong. Nakita nyo? Iba na yun. Kapag gano'n recite mo sa Quran, mali yun. Okay? What's this? Double count eh. Wahidun. Walang arakay, no? Wahidun. What's the meaning wahidun? One. Diba? Wahada, layo yan. Sa one. Okay? Okay. It's none. I-correct mo. It's nani. Yes, it's nani. Don't say it's nanun. It's nani. 2 is nani. Kita nyo? Walang it's nanun. It's nani. This say 2. Okay? Very good. Brother, kasunod ng it's nani. Sittatun. What is the meaning sittatun? 6. 6. And sabaatun? 7. 7. What is the 9? Feminine? Tisatun. Very good. O, ito naman susunod. Idbitil. Idbit lang. But miniltikay sa akin ini, idbitil. Idbitil kalimati saliyati. Kaya kailangan nag-aaral kayong tajwid, brother. Obligasyon yung mag-aaral ng tajwid. Kasi kung hindi kayo mag-aaral ng tajwid, pagkatapos sasabihin nyo sa harapan ng Allah, you are 20 years, Muslim, 30 years, tapos namatay kayo. Tapos sasabihin ng Allah, Subhanahu wa ta'ala, bakit ang sala mo, puro reject yung sinasabi mo?
Alam mo ba yung lahat ng mga pinagsasabi mo ay panghahamak, pag-insulto sa akin dahil sa pagbigkas mo ng mga binibigkas mo sa sala? Bakit? Hindi ko naman po alam. Palagay ko, hindi naman ako mananagot sa hindi ko alam. Ano? Yung nag-aaral mananagot, ikaw hindi nag-aaral, hindi ka mananagot? Palagay mo ba makatarungan ako noon? Yung mga nag-aaral mananagot yun. Ikaw na hindi nag-aaral, hindi ka mananagot? Ano mangyayari sa'yo doon? Diba? Reject yung sala mo eh. Kasi lahat na sinasabi mo, minsan na-insulto pa ang Allah subhanahu wa ta'ala o minsan paglabas pa sa Islam. Diba? Instead niya sabihin natin yung may sinasabi siya lang, la ilaha illallah. Diba? Pag sinusulat nila, la, double A, only one A. What's the meaning of la? Kapag sinabi mong la ilaha illallah, mayroon pa Diyos malibang kay Allah. Pero how many people, many Muslim na kapag nagpo-post sila ng la ilaha illallah in Facebook, the la is only one patha. Hindi negation. Kundi ito'y pagdidiin na affirmation na mayroon pang Diyos malibang kay Allah. That's why if you say la ilaha illallah, may Diyos malibang kay Allah. Dapat la ilaha illallah. Dapat sabihin mo, to count la, meaning wala. Okay, tanyo? Kaya, hindi kayo mag-aral. Huwag niyong biruin yung sala ninyo. Hindi mo maaalis minsan sa mga tao, lalo yung mga taong nagtuturo, tapos hindi kayo nag-aaral, pagkatapos gagawa pa kayo ng gusto niyo mag-imam pa kayo at makikita kayo nila, talagang pagsasabihan kayo, pagagalitan nila kayo. Bakit? Yun ay pagmamahal nila sa inyo at inyong mga kapatid na hindi nyo pwedeng gawin yun dahil mapapahamak lang kayo sa inyong panalangin o sala. Hindi nyo pwedeng biruhin yun. Hindi laro ang sala. Masyadong sagrado ang ating ibadang sala. Ang pinakaunang-unang importanteng ibada, sala, iyan ay napakasagrado na hindi pwedeng biruhin. Na dapat talagang madiinan na pag-aaralan mo siya. Mag-iimpisa ka sa letra, magsisimula ka sa letra ng Arabic, hanggang sa magdugtong ito, hanggang sa mag-aral ka ng rulings, hanggang sa turuan ka nilang tamang pronunciation ng mga letra, dahil dyan nakasalalay yung pagpalit ng mga kahulugan ng salita ng Quran kung hindi mo alam ang mga tamang posisyon ng letra sa iyong mga binibigkas. That's why mahalaga na bigyang panahon ito para sa atin. Dahil sa kabilang buhay, hindi tayo may exemption kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi tayo nag-aral ganito at reject pala yung mga reciting natin. Subhanallah, mapapahamak tayo sa kabilang buhay. Okay? Kaya mapalad tayo hanggat may nagtuturo, di kayo nagbabayad, habang nabubuhay, binibigyan buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, samantalahin nyo na. Dahil sa iba, kapag nag-aral kayo ng ganyan, even na online, magbabayad kayo. Sa ayaw siya gusto nyo, magbabayad kayo. Dahil karapatan ng mga nagtuturo na sila ay kumuha ng bayad kahit na nagtuturo yung Quran. Meron ba akong dalil dyan? Meron. Na sinasabi nilang hindi raw pwedeng kumuha ng bayad kapag nagtuturong Quran. Yan ay walang katotohanan. Ang pinaka-the best na sahod ng tao, pinaka-the best na sahod ng tao ay ang pagtuturo niya sa Quran. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang dalil. Minsan ang mga sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa isang lugar na wala na silang pagkain. So nakiusap sila sa may pinuno doon na bigyan sila kahit ano. Ngunit hindi sila binigyan. Pinagkaitan sila. So gutom na sila. Ngunit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na tuklaw ang kanilang pinuno. Either scorpion or snake. According to report, dalawa. May lason talaga. And then pinuntahan ng mga Muslim, kaya nyo bang gumamot ng ano? Kasi natuklaw yung aming pinuno na lason siya. So sabi lang isa sa kanila, actually hindi pa sila sure sa patwa nilang ito eh. Okay, gagawin namin pero pakainin niyo muna kami. Sabi nila, walang problema. Kung anong gusto niyo, magluluto kami. Okay, sabi niya, binigyan sila. Then pumunta siya doon sa natuklaw at in-recite niya ang Bismillah. Dati sa Quran. In-recite niya ang Bismillah. Bismillah, Surah Al-Fatiha. Dati sa Quran. And then, nung bumalik sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sabi niya, may tanong po kami. Ano yon? Ay, hindi sila sure eh, kung tama yung ginawa nila. Actually po, sabi niya, ganito po nangyari, wala kaming pagkain, nang humiling kami, pinagkaitan kami. Nung matuklaw, ginawa ng subhanahu wa ta'ala, by the will sa subhanahu wa ta'ala, maasabat min musibatin, ilabiin nila. Walang mangyayaring masama sa mundong ito, maliban pa ito ng subhanahu wa ta'ala, natuklaw siya. Ngayon, sinabi sa amin na kung pwedeng gamutin namin. Sabi namin, pakainin niyo muna kami, sa kabayaran, bago namin ito gamutin. Gamitin namin ng Quran, gagamitin niyo Surah Al-Fatiha. Ya Rasulullah, mali po bang ginawa ko?
Alam niyo ba sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-the best na sahod ng tao sa buong mundo, yung tinuro mong Quran ay kunin mo ang iyong karapatan. Oh, di ba? Magbabayad kayo. Kaya tinanong ako, brother, nagbabayad ako ng online, kinukuha ako ng bayad, wala kang magagawa, karapatan nila yan. Paano kakain yung pamilya niya? Tuturo na lang ng tuturo yan, hindi nakakain pamilya niya. Kaya dito mas mapalad tayo Bakit? Hindi na kayo nagbabayad. Kung paano man kumakain yung pamilya ko, ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala sa akin. Sa iba hindi nyo magagawa to. Magbabayad kayo, magbabayad na. Professional talaga yung mga nagtuturo. Kaya samantalahin na ninyo, hanggat may nagtuturo, matuto kayo, at kapag namatay na nagtuturo, hindi kayo nagpaturo, wala na. Hahanap ka na magtuturo mo ngayon, magbabiyahe ka na, magbabayad ka pa. Punta ka ng Baguio, di ba? Magbabayad kayo dyan. Layo pa, lalakbay pa kayo. Tapos bata lang pag-aaralan nyo, dito lang meron, libre pa. Samantalahin na ninyo yan, okay? Alhamdulillah, diretso tayo. So I hope nakita nyo, malinaw mga nagtuturong Quran, yan ay allowable. But, may condition na isa. Huwag kayong mag-aaral para lamang mag-aaral ng Quran, ang layunin ay pagkakitaan. Yan ang bawal. Bakit? Mag-aaral ka para pagkakitaan ng Quran? Yan ang bawal. Alam nila yan, o kaya naman may patay. Tawagin si Pulano, pabasahin ng Quran dito, may patay. Tapos bayaran natin. Huwag na huwag niyong gagawin ganyan. Yan ay mga bidaang gawain. Okay? Dahil ba pinagkikitaan mong Quran, babasahin mo yung patay, ganito, tapos papabayad ka pala, yun ang layunin mo. Huwag naman ganon. Huwag naman ganon. Okay? Yung magturo, yung may benefits, yung pina-allow doon yung may benefit sa tao, may pakinabang sa kanya, ang ituturo mo yung Quran. Hindi yung pagkakakitaan mo lamang. Meaning, makikinabang siya, tuturuan mo siya, magbibigay siya sa iyo. Iyon ang pinapahintulutan. Iyon ang pinapahintulutan. Yung makikinabang yung tao. Okay? Hindi yung, magbasa ka ng Quran, babayaran kita. Sino makikinabang? Halimbawa, brother, punta ka rito, basa ka ng Quran, babayaran kita. Sino makikinabang doon? Wala naman makikinabang doon, ba't babayaran mo ko? Wala naman akong tinuruan, pinabasa mo lang ako. Hindi po pwede yun. Hindi pwede. Kailangan ituro mo, may makikinabang, allowed kang kumuha ng bayad. Pero kung babasahin mo lang, punta ka rito, basahin mo ko, bibigyan kitang pera, babayaran kita. Pagkakakitaan mo ng walang nakikinabang, nagbasa ka lang, anong magiging reward mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Nagbasa ka for the sake of money, hindi naman for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede. Tandaan nyo, hindi pwede. Kailangan may makikinabang. Yun ang magbabayad. O kung wala, alhamdulillah. At ito ang isa pa. Kukunin nyo lang ang karapatan nyo sa mga may kakayahan. Even na walang kakayaan, pabayarin mo. Kung wala, paano pa mag-aaral yung taong yun? Diba? Kumuha kayo sa mga may kakayaan. Hindi yung walang kakayaan, pahihirapan nyo lang sila. Okay? Halimbawa, 10 kayo, isa lang may kakayaan. Dito ka na lang kumuha, yung siyam libre. Tuturuan mo lang sila. Yan lang naman may kakayahan Yun lang ang utos. Hindi mahirap. Maghahanap yung pagkain nga, wala. Hahanap pa siya ng pambayad. Kung sabi niya, hindi na ako mag-aral, brother. Bakit? Wala nga akong pambayad. Pagkain namin wala. Paano ngayon? Pananagutan mo sa Allah yan. Ikaw ang mananagot. Bakit? Iba sabihin lang hindi ka nag-aaral. Yala, hindi naman po talaga ako nag-aaral. Gusto kong mag-aaral. Nagpapabayad yun ng nagtuturo. Hindi naman ako makapagbayad. Wala naman akong pambayad. Paano ako makapag-aral? Ikaw pang may atraso ngayon. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi mo siya tinuruan. So, tuturuan nyo lahat ng gustong magpaturo. Okay? Mas mainam kung libre at may kabuhayan ka, makakaraos ka, okay yun. Pero kung may isa sa kanila kakayahan at kapos ka, pwede kang humingi doon sa mayroon lamang kakayahan. Huwag mong pabigatan yung wala. Turuhan yung libre ang mga wala. At tumasa kayo sa tulong na lang ng subhanahu wa ta'ala. Katulad to, mahihirap kayo. Umaasa na lang tayo sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, makaraos tayong lahat. Ang importante ngayon, na pag-aaralan natin ang pananampalatayang Islam. Okay? Ibit al-ibarati taliyati bishakel, ituwid ninyo ang sumusunod na expression or paragraph with a shakel. Okay? May shakel number 1. Sino nakakalam nito? Mahaba to, medyo word sila. Okay, kahit sino? Assalamualaikum. Yes, assalamualaikum. Walang diretsang araka to. Number 2. Alhamdulillah. Hanggang dulo. Alhamdulillah. Yes, after li, Allahi. Okay, Allahu li, Allahi, lillahi. Number 3. Ma'assalama. Don't say ma'assalam. Okay, that's wrong. Makikita niyo yung mga nag-abroad, dito ka lang, paupo-upo ka, galing sa Saudi, Alam mo naman, pag galing sa Saudi mga kupar, medyo mga mayayabang ang dating,
O, mapipulos, agad mo maririnig sa kanya. Mapipulos, sadik, agad mo maririnig yan. Tsaka yung isa pa, masalam. Ikaw na nandito lang, dahil nag-aral ka, matatawa ka dun sa masalam niya. Dahil naririnig lang naman nila yan eh. Hindi naman napag-aaralan. Tama ba, Abdul Jabbar? Naririnig lang naman yan. Hindi naman napag-aaralan. Nakala nila yung masalam. Kaya pag-uwi niya dito, masalam. Ay, pag nakachempo siya ng mga grammar yan, maasalam. Or maasalama. Yun ang tama. Maasalama. Okay? Alhamdulillah. Number 4. Maasalamati yun ha. Because of salamati kasra. Number 4. Min fadli. Okay, min fadli ka. Kung babae. Okay, the next. Syukran laka, babae. And the last. Jazakallahu khairan. Dapali sa Allah ha. Jazakallahu. Anong ibig sabihin ng jazakallahu khairan? Jasa reward. He rewarded. Okay, he rewarded. Okay, may Allah reward. Jazakallahu, may Allah. Remember, kapag ang verb ay madi, past tense, but make it to dua, it will become future. Oh, tandaan niya ha. Madi ha, pero kapag ginawa mong dua, magiging future lang ang madi. Okay, so that is the meaning of jazakallahu khairan. May Allah reward you in good. But itong good na ito, hindi lang basta good ha. Ayata, in this dunya, wal akhirah. Okay? Tinapid dunya hasana, o fil akhirati hasana. That is a good. Yan ang tinutukoy nilang madalas na duwang biyayaan ka ng mabuti ng Allah, mini sa mundong ito at sa kabilang buhay. Alhamdulillah. Okay, next. Sahih. What is a sahih? From sahaha, yusahihu sahih. Correct. Very good. Lalaki. Sahih. But iltikay sa kinaini, kapag iltikay, sahihil. But tinaw hindi. Sahi'ah. Amsatul kata. Sahil akta'a. Correct na? This is the plural of kata. Akta'a. Okay? Correct the wrong. The mistake. Okay? Akta'al dabti. Correct the formatting or set mistake with the shackle. Mayroon kasing nakalagay na shackle. Mali. Iko-correct natin. Okay? So, iko-correct natin. Okay. What is the number 1? Ang nakalagay dito, kay pahalo ka, Yahuda. Kay pahalo ka, Yahuda. What's the wrong? Kay pahalo ka is wrong. Bakit Huda babae? You can say kay pahalo ka. Lalaki yun eh. Huda yung ginatanong mo, kay pahalo ki. Babae, kay pahalo ki. Kung lalaki, kay pahalo ka, kumusta ka? Oh, hindi yung naririnig din natin yan pagdating nila eh. Kay palok. Kay palok. Anong kay palok? Ang layo nun eh. Pero pag uwi nila, kay palok. O, di ba? Tapos pala, ay nagtuturo pala ng Arabic na tiyempuan niya. Anong kay palok, brother? Kumusta ka? Kay pahalo ka. O, di ba? Kasi naririnig nila. Kala siyempre, mga Arabo, ano yan? Islang yan. Kay pahalok, kay palok. Pero ito pala, kay pahalok yung binigkas niya. Like for example, wa alaikumussalam. Narinig nyo, wa alaikumsalam. Wa alaikumussalam yun, mabilis lang, wa alaikumussalam. Pero kabidang mo yun. Pero wala ka narinig na dama, wa alaikumussalam, wa alaikumussalam. Nandun yung dama. Kaya kung naririnig mo lang, hindi mo rin mapopronounce yung dama, wa alaikumussalam lang sasabihin mo. Di ba? Kaya kapag nag-aral ka, malalaman mo talaga ang correct. Okay. I-correct natin. Number 2, anti-talibun. Yes, mali. Talibun is lalaki, anta. Ikaw ay estudyante. Okay, hadaaki. Hidaaki. Hadaaki. Hadihi garpatun naumi. Hadihi garpatun naumi. Okay, hil. Tuhibbul tamara. Hal tuhibbul tamar. Very good. Not hil, hal. Okay, ni'am. Uhibbul mauz. Naam huhibbul mauz. Mauza. Uhibbul mauza. Mauz. Okay? This is the last. At natako tayo inshallah sa lesson chapter 8 sa susunod inshallah. Tapusin na natin dito to. At tanwin. What's the meaning tanwin? Either dammatani, kasratani, fathatani. That is a tanwin. Okay, but remember, if you read in Quran, in Tanwin, may Tanwin, you must look the following letters. Either this say idgham, ikhfa, idhar, or this say iqlab. Okay? Kailangan, alam nyo yan. Pag hindi nyo alam yan, you cannot choose the gunna,
You cannot use the, hindi nyo magagamit yung gunna na 1 sounds off ng pagbabasa natin, yung lumalabas sa loob, lumalabas sa ilong. Hindi nyo magagamit if you don't know the gunna. Ang mga letrang yan, kung may gunna o walang gunna. So that's why, paano kung mag-recite ng Quran? Gaganda ba yung recite mo kung hindi mo alam yon? No. Isa sa mga nagpapaganda ng reciting ng Quran, if there's a nun sukun followed by ikfa, iklab, idar, and what? Idam. Also the mad. Nagpapaganda. Like for example, the mad arid li sukun. You can use 2 count, 4 count, and 6 count. Like for example, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 2 count. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 4 count. 6 count. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O, diba? Ang Quran ang mismo magtuturong gumanda ang yung reciting kapag nag-aral ka. Huwag mo sabihin pangit ang boses mo. Pag natapos kang tajwid, the power of Quran from Allah subhanahu wa ta'ala, ang attributes ng subhanahu wa ta'ala, salta niya ito, makikita niyo yung power niya. Pagkatapos mo mag-aral ng tajwid, marunong kang mag-recite. Mga counting, 1 count, 2 count, damad, dadagun na, kikita mo talaga. Yung recitation mo, maganda na. Yan ang power ng Quran kapag nag-aral ka. Alhamdulillah. Kaya mga taong hindi marunong mag-recite, alam mo hindi sila nag-aral ng tajwid rulings. Okay? Alhamdulillah. So here, tanwinin raf'i. What is tanwinin raf'i? Tanwinin raf'i. Tanwin raf'i. What's raf'i? Marfu. Tanwin damma. Dammatani meaning. Okay? Tanwin raf'i, like for example, baitun kabirun. What's translate baitun kabirun? This ay nat manuot. Pag may nat manuot, unahin yung nat sa dulo. Baitun kabirun. Big house. A big house. Walang ala, a big house. Okay? This marfu, this is a marfu. Remember, this is tanwinun raf'i, marfu. Dan matani, double damma. Okay? No deep thought. Masjidun karibun. In your masjid. Near masjid. Anir masjid. Talibun misriyun. Egyptian student. Syakatun jamilatun. Beautiful apartment. Beautiful apartment. Fikratun tayyibah. Good idea. Good idea. Jami'atun kabiratun. Big university. Okay, now, tanwinun nasbi. What is nasbi? Mansub. Tanwinin nasbi, they call this in tajwid rulings, pathatani. Pathatani. Tanwin, pag sinabing tanwinin nasbi, dalawa itong patha. Okay, pathatani. Remember the pathatani, there's a rulings. Kanina nakalagay, baitun kabirun. Okay, kabirun. If you use the patha, remember this, kahit na ano, except amsatul kata and tamarbuta. Maliban dyan, wala silang spelling rules. An. Because tanwin ni nasbi. Bibigyan nyo ito ng spelling rules. Ang tawag dyan, baitan kabiran. Hindi siya binabasa. Kita nyo, kapag patha, pero kung ito'y marfu, baitun, kita kabirun, or kasra, no problem. Baitin, kabirin. But in mansub, you must put alif. Baitan, kabiran. You cannot read this. Hindi mo maaaring basahin ito. But if you will stop the reading, kung titigil ka, mabubuhay siya, tanggalin mo yung isa, it became 2 count, no tanwin. Baita, kabiro. Okay? Like for example, amma yatasaalun, anin na ba'il adim. Ano susunod, Mer? Abisado yan. Anin na ba'il adim, alladihum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun, tumma kalla saya'lamun. Alam na ja'alil arda mihada. Armihadan, stop, mihada. Wal jibala autada. Double count, autada. Nabubuhay siya kapag tumitigil kayo. But if you continue, baitan kabiran. Hindi nyo babasahin yung spelling rules ang alif na yan kapag ito ay mansub. But if you will stop in the reading, use to count. Kabiro, baita. Okay? So, that's it. Masjidan, kariban, ginawa lang mansub, and after that, tanwinul jarri, what is majrur, kasra. Ginawa lang baitin,
kabirin. Okay? That is a majrur. That's it, brother. Alhamdulillah, we will stop here. Inshallah, sa susunod, in chapter 8, papasok tayo in Al-Wahdatu Samina. The 8th chapter, the title, Al-Unwani fi Hadihi Al-Wahda is Al-Amalu. Al-Amalu meaning the job, ang trabaho. Inshallah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.